Shalom. Shalom Aleichem, mga kapatid. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to Saint Matthew chapter 23 verses 27 to 32. Glory to you, Lord. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appears beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' bloods. Thus, you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shalom. Ang background ko is sa bandang left or sa right. Ang AI image production ng Shroud of Turin na nasa kanan ko. Yung Shroud of Turin, kung aralin nyo ay ayon sa mga siyensya, wala na silang iba pang mahagilap na dahilan o rason, kundi ito'y isang pagpapatunay ng burial cloth ng kayong lino na ibinalot sa Panginoong Jesucristo at nagpapatunay sa Panginoon na siya ay naipako sa krus, namatay at muling nabuhay. So yan po yung image. Paki-check nyo na lang po yung Shrouds of Turin. So, at isa sa mga scientist na nagsuri niyan ay na-convert na into the faith in the Catholic Church. So, ang ebanghelyo ngayon mga kapatid is the same as yesterday. Actually, parang until how many days ito kasi ang haba nito from chapter 23 verses 1 hanggang 36 chapter verse 36, 23, 1 to 36. So ganun kahaba. Pagsumbat ng Panginoon sa mga Pariseo bilang mga hypocrites or actor. Pwede nabing hypocrites, actor, mapagkunwari, mapagpaimbabaw. So ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon always not to be yung superficial yung ating pagiging Kristiyano. Dapat tutuong ang ating pagiging Kristiyano. So, sabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So, yun yung sinasabi ni San Pablo. So, dapat, sinasabi din sa Philippians 2:5, sabi niya na magpakababa kayo katulad ni Kristo. So, dapat ganoon din ng ating Panginoon sa Kristo. So therefore, dapat tayo ng mga tagasunod ng mga Kristiyano ay nagpapakababa din. Hindi tayo nagmamakataas. Or ang Panginoon sa Kristo ay hindi nagpretend or nagkunwari. Hindi siya nagkunwari na kunwari Diyos siya, pero hindi naman. Talagang totoong Diyos siya kung babasahin natin ng malaya ang banal na kasulatan na walang manipulation ng ibang mga taong nagsasabi sa atin. So, siguro, since na-discuss na natin pangatlong araw na ito na ganito na about sa pretension, about sa hypocrisy ng mga eskriba, of course, pinapaalalahanan din tayo that we will not be like them. Na dapat magiging totoo tayo kung sa tingin natin ay hirap tayo. Of course, let us always ask the grace of God na, Lord, may mga tinatago pa ako. Meron pa akong hindi kayang
baguhin sa buhay ko, let us ask the grace of the Lord. Of course, lahat naman tayo ay hindi pa tapos ang Diyos until now sa atin. God continuously dealing with us kasi hindi pa siya tapos sa atin. Pero of course, ipanalangin natin na itong mga pretension natin bilang mga Kristiyano ay maalis. Then, diretso ko i-share din mga kapatid itong continuously controversial kasi itong 1 Timothy chapter 3 verse 15. Diretso ko na lang. Kasi itong 1 Timothy chapter 3 verse 15, kung nagbabasa kayo ng Bible, ito ay patungkol sa sinasabi na the church is the pillar and the foundation of the truth. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, sabi dito, sulat ito ni San Pablo kay Timoteo na kanyang disciple. Sabi dito, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So, sabi niya, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is, ang household of God, sabi dito, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. So, ang pillar, sinasabi dito, kung intindihin natin, nakapagbasa tayo ng basic, alam natin, may mga basic grammar tayo, high school pa lang, may grammar na tayo, di ba? Sabi niya, the household of God, which is the church of the living God. So, sinasabi dito na the church of God, the living God, the pillar and foundation of truth. Of course, dito sa atin, marami ang nagkiklaim ng verse na ito, mga kapatid. Isa na dyan ang MCGI. And not only them, marami pang iba kasi marami pong gumagamit ng titulo na Church of God. At hindi naman natin mapasubalian na ang Panginoong Jesucristo ay nagtatag ng kanyang iglesia. At ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, kaya tinatawag na Church of God. Maraming verses yan sa Bible na Church of God. Yung Acts 20:28, sa original nun, hindi talaga Church of Christ yun, kundi Church of God. Pinag-aagawan ng iglesia yan at saka ng MCGI. Pero ang original na salin doon is the Church of God. So, and then meron pa dun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, na sabi ni San Pablo, sabi niya, I am the least of all the apostles because bago siya dumating sa pananampalataya, sabi niya, I persecuted the church of God. So, marami. Pero yung mga verses na yon, Church of God man yan or Church of Christ, does not refer to any sect or denomination na kumakalat po ngayon. IJ, good morning. Kumakalat ngayon. It is not referred for them. Kasi it was written in the first century Christian. It was written specifically kung kaninong naka-address na mga tao yung sulat na yon nung around mga first century. So, kung i-reconcile mo sa mga nagkiklaim na it refers to them, hindi po nila ma-reconcile yun kasi sila 1914 lang na itatag. Don't speak English, Pina. Tayo na Pilipino, magaling naman sa English. Kaya kung mag-English tayo, may pakinabang din yung, kahit papaano, may pakinabang din yung mga hindi makaintindi sa atin sa Tagalog, sa atin sa Pilipino, ay makaintindi ng English. So at least nakakatulong tayo sa ating kapwa na hindi marunong mag-Tagalog. So mga kapatid, hindi siya tumutukoy sa mga umaangkin ng talatang iyon. Kaya nga may mga sekta na nangangaral or may mga denominasyon na nangangaral na hindi daw ang church ang pillar and foundation of the truth. Bakit? Kasi kung tanggapin nila na the church is the pillar and foundation of the truth,
Ang kasunod kasi na tanong is, ano ba yung church that exists in the first century in the first place? Diba? Ano ba yung simbahan na naroon na noong unang siglo nang isinulat iyon ni San Pablo? So yun magiging tanong eh. At kung imbestigahan natin ng matapat ang kasaysayan, ay hindi pwede itatanggi na ang Catholic Church ay siyang umiiral na noong unang siglo. Kasi di ba sinabi ng Panginoon sa Matthew 16:13 to 18 to 19, sabi niya, to 20, sabi niya actually, upon this rock I will build my church. Sabi niya, then, kung titingnan natin ang kasaysayan na doon sa Acts chapter 11 verse 26, doon sa Antioquia kung saan unang tinawag na mga Kristiyano ang tagasunod ng Panginoon Jesucristo, ay doon din sa lugar na yon na around mga first century bracket, mga mga AD 50 something onward, ay tinawag doon sa lugar na yon sa Acts 11:26 ang mga Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo na mga Kristiyano sa Acts 11:26. Doon sila unang tinawag. Then alam niyo ba, doon din mismo sa Antioquia, unang tinawag ni San Ignacio na naging obispo ng Antioquia, ang mga Kristiyanong ito ay tinatawag niya, ang simbahang ito ay tinawag niya na Catholic Church. So that is why may mga sekta at denominasyon, bagamat Bible alone sila, yung itong nakasulat sa 1 Timothy 3:15, itinatanggi nila ngayon. Kasi hindi magiging advantage sa kanila. So you see, tinatanggi nila. Samantala kung ipapabasa mo sa kanila, yung Matthew chapter 23 verse 9, literal yun. Tanggap nila kaagad. Kasi it is against, it is against sa atin. Against sa atin. So, yung Matthew 23 verse 9, against sa atin sa kanilang pag-intindi. Not actually against sa atin. Ang interpretation lang nila. Yan. So, ginagamit nila yun, tinatanggap nila yun as literal. Pero, pagdating dito sa 1 Timothy 3:15, nagpapaliwanag na sila na very obvious naman, mga kapatid. Sabi dito, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Kasi kung ang pillar and foundation of the truth, kung walang pillar and foundation of the truth na simbahan, which is the Catholic Church, mga kapatid, paano tayo nagkaroon ng 27 New Testament na mga aklat? Sino ang magdidetermine ng mga aklat ng New Testament? So wala ang mangyari kung hindi didetermine ng Catholic Church ang New Testament, ang kanyang canon, yung kanyang list ng mga inspired books. So kung pinabayaan ng Catholic Church at dumating sa punto na itong mga sekta at denominasyon ay nagsilitawan, baka most possibly ay kung gaano karami ang mga denominasyon at sekta, ay may kanya-kanya silang canon of scripture sa kasalukuyan. Diba? Ang Protestant, nagkaisa sila doon sa 66, sa atin 73. Kung hindi kinanonize ng simbahan ang New Testament, ay baka ang Bible nyo mayroong Gospel of Mary, Gospel of Thomas, Gospel of Barnabas, Gospel of Mary Magdalene. No. But because God gave His authority to the church, dun sa Matthew 16, sabi niya, anuman ay pahintulutan niyo dito sa lupa, ay papahintulutan sa langit. Anuman ay pagbawal ninyo dito sa lupa, ay pagbabawal sa langit. Inulit-ulit si Matthew 18:18. Anuman ay pahintulutan niyo dito sa lupa, ipapahintulutan sa langit. Anuman ay pagbawal niyo dito sa lupa, ay pagbabawal sa langit.
So you see, mga kapatid. So that's why, itong mga kapatid natin sa ibang sekta at denominasyon, they keep on denying it at nag-ano na rin sila, nag-quote na rin sila ng mga Griego sa interlinear Greek. Kaso ng mga kapatid, niloob ng Panginoon na meron tayo sa Catholic Church dito sa atin, laiko lang siya, ay talagang binigyan ni Lord ng wisdom sa grammar ng Aramaic, Greek, and Hebrew. Ipinaliwanag niya. Kasi marunong siya magbasa ng mga ancient languages. Na kung ano ang nakalagay sa 1 Timothy 3:15 ay talagang ang simbahan ang tinutukoy the pillar and foundation of the truth. So itong mga kapatid natin, they keep on denying it kasi alam nila ang magiging consequence, alam nila ang magiging kasunod na tanong. Anong church yan? Sinong church yan? Saang church yan? Kasi tatanungin, in that first century, anong church ang tinutukoy dyan na pillar and foundation of the truth? Natural. Itong mga kapatid natin sa iba't ibang mga sekta ay sigurado, since na hindi sila nagkakaisa ay magtalo-talo sila dyan. Kaya hindi nila tinatanggap itong sinasabi sa 1 Timothy 3:15. You see? So, dishonesty yan mga kapatid. Actually, ginawa na nila yan, maraming dishonesty. Ang isa lang sa naging malakas ang loob na prior na wala. Ay, hindi ko lang kung totoong talaga namatay si Brother Eli Soriano, na isa sa naging si Brother Eli ay prior siya, sinasabi nilang namatay, ay may nirecant siya na statement against sa Catholic Church. So kung lahat nating mga kapatid, mga kapwa natin, mga kapatid natin, mga separated brother natin, kung naging matapat lang sila, katulad ni Brother Eli, sigurado kung buhay pa yun, ay marami pa siyang i-recant. Kasi ang isa sa pangaral nila, inamin niya na na-acquire niya lang yung pangaral na yung kanyang pangaral. Kasi si Perez, na dating kanyang mentor, ay dating miyembro ng Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ay dating naging Sabadista. At si Felix Manalo ay doon niya natutunan yung pangangaral o turo ng mga Sabadista na ang Santo Papa ang siyang katuparan ng sinasabi sa Revelation chapter 13, yung about sa 666. Pero kung nasubaybayan niyo yung buhay ni Brother Eli Soriano, ay inamin niya at inirecant niya yung pagpaparatang sa Catholic Church na ang Santo Papa ang 666. Nirecant niya. Na sinabi niya na kung ano lang kasi yung natutunan niya sa mentor niya, yun din yung pinangaral niya. Si Perez, dating Iglesia, and then na mentor ni Eli Soriano, and then si Felix Manalo, na dating naging Sabadista, na nakuha niya yung aral na yun sa mga Sabadista. Yan. So, marami mga dishonesty yan mga kapatid. Marami mga aral sa Bible na hindi na mali na yung na-discover na namin na mali yung kanilang pag-unawa. Yet they continue to teach it to their members. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung Matthew 23 verse 9. At isa na doon is pangalawa is yung ang sinasabi nila na teachings of the Catholic Church is from the devil. Iko-quote nila yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na sinasabi doon na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Which is not, hindi nagbabawal ang pag-aasawa ang Catholic Church. Kasi kung totoo yan mga kapatid, eh di dapat 6 sacraments na lang ang ating simbahan. 6 na sakramento na lang. Wala na yung sacrament of matrimony. Kasi bawal pala yung pag-aasawa. Eh yung mga pare, hindi nag-aasawa. You see? Ang sabi ko nga sa inyo, dishonesty. Bakit? Ang linaw doon sa Matthew chapter 19 verse 12. Basahin niyo sa Matthew 19 verse 12. Ano sinasabi diyan?
na may mga rason kung bakit hindi makapag-aasawa ang mga tao. Ito, basahin natin, mga kapatid. Maliban doon sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. So, ginagamit nila yon na yun ay may konteksto, yung 1 Timothy 4, 1 to 3. Yun yung ginagamit nila, pero hindi nila ito babasahin sa inyo. Ikaw nagbabasa ka sa Bible, magtatanong ka. Ito, Matthew 23, verse 9. Okay. Call no one on earth. Ito, Matthew 19, verse 12. Isa rin pala ito sa sinasabi, pinaparatang nila sa atin. Matthew 23, verse 9. Matthew 19, verse 12. Yung na-mention ko is Matthew 23, verse 9. Isa rin yun sa pinaparatang nila sa atin. Nasagot na rin natin yun. Dishonest pa rin sila doon, mga kapatid. Kahit mali na yung pagtuturo nila, hindi pa rin nila nire-recant. Paano namin malaman? Kasi ito pa rin yung patuloy na nirarant ng mga miyembro nila tuwing makausap namin sila dito sa any platform sa social media. Sa Matthew 19 verse 12, yun, unahin mo natin ito bago yung Matthew 23 verse 9. Some are incapable of marriage because they were born so, some because they were made so by others, some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Some renounce, sabi dito some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Whoever can accept this ought to accept it. O di ba? Hindi ba angkop na angkop yan sa mga pare? They have the opportunity to get marriage. Seminary period pa lang, then magkakaroon sila ng regency period, mga postulancy sa religious, may novitiate, brothers, then deacon, then priesthood. So, ganoon kahaba yung process. Pagka-graduate nila sa seminary, they have the regency period kung talagang hindi, sa tingin nila, they have doubt in their calling. So, whoever can accept this ought to accept it. Kung sa tingin nila, yun talaga yung vocation or calling, yung bukhari nila, then they will proceed to ordination as deacon. Then after that, deacon, how many months? After ng ordination deacon, ay i-ordain as priest. Ito yung Matthew 19 verse 12. Yan. So, yun yung mga dishonesty ng mga kapatid natin. Hindi nila na-recant na, ay mga kapatid, for in the previous time, we have taught you that the Catholic Church ay nagtuturo ng, ang kanilang aral ay turo ng demonyo. Gagamitin nila yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. So, without considering this verse, Matthew 19, verse 12. Then isa pa, yung Matthew 23 verse 9. Ang simbahang Katoliko ay mali ang kanilang tinuturo. Bera mo, kasi sinasabi doon sa Matthew 23 verse 9, do not call anyone. Tignan na sa mga nag-aral dyan, kung nag-aral ka at napabilong ka sa sekta na yan, mag-isip-isip ka. At dati ka namang Katoliko. Pareho tayo. Ako naging Baptist. Ako dati Southern Baptist. Hindi ako nalublob sa drum. Hindi ako nalublob sa swimming pool. Talagang nalublob ako sa ilog. Fresh water. Talagang sa ilog ako nalublob. Hindi ako sa drum nalublob. Okay. Yung Matthew 23 verse 9, sinasabi doon na, do not call anyone here on earth Father. Ngayon, literal din nilang, pinagkahulugan ng literal. Pero nakakatawa, yung anyone, hindi nila binabantayan. And kung tatanungin mo, Pastor, how your kids call you? Pastor, anong tawag ng mga anak mo sa iyo? Tanungin nyo, magtanong kayo. Ano sasabihin nila? Daddy, Papa, Tatay. So, Pastor, you are guilty of what Matthew 23 verse 9 is saying.
Actually, verse 8, yung verse 8, mga kapatid, nineglect nila yun. Pati teacher and father. So you see, hina-highlight lang nila yung Matthew 23 verse 9. Eh, nung panahon na yun, wala pang social media, wala pang Facebook, hindi pa sila nasasagot. Wala pang YouTube, wala pang Instagram, wala pang TikTok. Kaya wala silang pakundangan sa kaparatangan sa Catholic Church. I-obvious. Very obvious, mga kapatid. Sabi dito, sa verse 8, usahin mo natin. As for you, do not be called rabbi. As other translation is teacher. As for you, do not be called rabbi. You have but one teacher and you are all brothers. You see? Rabbi means teacher. Magtanong kayo ng mga Protestant school, mga non-Catholic school, mga run by mga non-Catholic school, mga run ng mga Protestante, ng mga born again. Magtanong kayo kung ano ang tawag ng mga estudyante sa kanilang mga teacher. Diba? Magtanong kayo. Sa Japan daw, ang tatay pala tawag nila, utusan. Utusan. But of course, the same meaning pa rin. So you see, mga kapatid, dishonesty, kapag kontra sa kanila, tatanggihan nila. Yung 1 Timothy 3:15, yung pinag-uusapan natin, the church is the pillar and foundation of the truth. Pero pagdating doon sa mga hindi naman ganun ang kahulugan, ay ginagawa nilang literal. Ito yung Matthew 23 verse 9. Pero dishonest pa rin, mga kapatid, kasi magkatabi lang ang verse 8, hindi nila ginagawa. Hindi nila inaaral. Anong ibig sabihin? Dishonesty. Tricky ang dating. Ang dating is to deceive. To deceive na yung mga mahihina na Katoliko. So you see, mga kapatid, i-challenge ko kayo, tanungin nyo, mag-search kayo ng mga eskwelahan na hindi pinapatakbo ng Catholic Church. Tanungin nyo kung anong tawag sa mga teacher. Of course, teacher. Teacher, bakit? Natural, nagtiteach. Edi. Katulad ng ginagawa nila, literal, itong Matthew 23 verse 8 at saka 9, of course, dapat kasama sila. Tanungin nyo rin yung mga pastor kung anong tawag nila ng mga anak nila sa kanila. Daddy, Papa, Tatay. O hindi. Guilty sila doon sa Matthew 23 verse 9. Hindi hypocrisy. Hindi tricky, deceiving. Though, kung aralin mo tong context nito, ay hindi naman talaga literal na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo yun, mga kapatid. Kasi kung literal nga, kung nagbabasa ka ng Bible, dapat may makikita pa rin dito. Dapat after this Matthew 23, is dapat wala na mga succeeding words na makikita patungkol sa tatay. Kaya nga kung sensitive kayo at very keen observer kayo, mga kapatid, makikita nyo sa Matthew 6:9 to 13, di ba? Anong sinasabi doon ng Panginoon sa turo niya sa panalangin? Our Father who art in heaven. Nagets nyo? Kasi kung ang isa lang ang ama na ituturing, isa lang, wala nang ibang ama, dapat hindi na nilagay ng Panginoon yung Our Father in heaven. Dapat sabihin natin, Our Father, give us this day our daily bread, and forgive us our trespass. Gets, mga kapatid? Dapat hindi na sinabi ng Panginoon, who art in heaven. Kasi kung isa lang pala ang ituturing na ama, hindi na tayo tatawag ng ama sa mga tatay natin. Hindi na tayo tatawag na ama ng mga teacher sa mga teacher natin. Yan, mga kapatid. So, 6 na po.
Let's pray the angel who's in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Father, the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore, we beseech you, Lord, the grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, mga kapatid, yan mga kapatid. So, yung sinasabi natin na dinaretso natin ang pagtatalakay natin about sa mga patungkol sa ating pananampalataya. Ang highlight ngayon is about hypocrisy. Pero tinuloy natin about dun sa the pillar and foundation of the truth is the church. And that church na tinutukoy ni San Pablo dun sa 1 Timothy 3:15 ay walang iba kundi tumutukoy sa Catholic Church. The church that Jesus na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Hindi si Constantine ang nagtatag ng Catholic Church. Kasi kung titingnan mo at magiging honest tayo sa kasaysayan, na si Constantine, prior dumating si Constantine, let us remember na first na na-convert ang kanyang nanay. Nauna ang nanay ni Constantine, ni si Reyna Elena, na-convert. So paano ma-convert si Reyna Elena ahead of Constantine kung si Constantine ang nag-establish ng Catholic Church? Diba? Kung hindi ka nag-iisip, paniniwalaan mo na yung mga storyteller, yung mga historian ko, is mali na kaagad. And then, ang iba naman ay si Saint Ignatius of Antioch ang nag-establish ng Catholic Church. Ang sabi lang ni Saint Ignatius of Antioch sa sulat niya sa mga Smyrnians, sinasabi niya, well, where is the bishop is, there also the Catholic Church. Ay, sabihin, may mga obispo na noon, na kung saan daw ang mga obispo ay naroon din ang Catholic Church. Bakit doon sa Antioquia, unang tinawag namang Kristiyano? Actually, dati, kung titingnan mo yung evolution, sa Acts chapter 9, ang tawag sa mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo is the way. Then, doon tinawag na mga Kristiyano. Then later, doon sa lugar din na yun, tinawag na Catholic Church. So you see, it's around mga 107 to 180 yung period na yun. Try to imagine, to think na ganong period, very close, how many years lang ang gap from around 50 AD to 110? So you see? Yung mga kapatid, yung dishonesty lang ng iba nating mga kapatid, ng iba nating mga sekta, ng denominasyon, nagiging dishonest sila para lang mapanatili nila yung mga Katolikong na convert nila sa kanilang mga sekta. They tend to be dishonest, yung nagiging natutukso silang magsinungaling or hindi magiging tapat just
for them to keep their converts, mga Catholic converts nila sa kanilang sekta, na hindi babalik sa Catholic Church. Ang sabi nga ni Brother Noydora, isang pastor for 15 years, ipinanganak sa pamilyang protestante. Sabi niya, kung ano yung pabor sa amin, yun yung mini-memorize namin. Kung ano yung against sa amin at pabor sa Catholic Church, of course, iniiwasan namin yun. Di ba? Dishonesty. Kung magbasa tayo ng Bible, mga kapatid, alam nyo, kaya nga, ni-encourage ko kayo sa mga parokya. Sa mga parokya po ay sa inyong mga parokya kinabibilangan, try to ask, ano ba ang programa ng parokya? Kamo, meron po bang basic Bible seminar? Meron po bang basic Bible seminar? Level 1 to 3 yan, mga kapatid. Umattend kayo. Then dito sa amin, sa diocese namin sa Antipolo, meron kami tinatawag na Lay Ministry of the Word. So dati, 15 Saturdays na pag-aaral yan about sa Biblia from Genesis to Revelation. So kinompress na lang namin 5 Saturdays na lang. So yung 5 Saturdays na yan, 10 Saturday ang behind niya sa doon sa dati. So kung hindi ka pa attend yan, katamaran na yan. And many other formation that na binibigay ng simbahan. So sana, mag-aral tayo, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Kasi kung di natin pag-aralan, baka time will come, isa sa miyembro sa inyong pamilya ay mapunta sa ibang sekta, and because of that ay masisira yung inyong relationship, yung unity nyo as a family. Then kung may itatanong sila sa inyo, paano nyo sila masasagot? So, di ba, nakakalungkot yun, mga kapatid. So, that is why yun yung sinasabi ko sa inyo. And again, lastly, makonclude natin that the Church of the Living God is the pillar and foundation of truth. So, Shalom, that is by now. Maraming salamat sa mga nag-like. Of course, 1.4 thousand nag-like. Of course, hindi naman siguro lahat yan. Ang iba natuwa lang, kaya ang flood-like sila. And then sa mga nanood, at sa mga hindi nag-tap ng screen pero nanood sila sa atin, they consider to listen or watch to us. So Shalom, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. Ingatan nawa tayo at gabayan patnubayan ng Panginoon. Iligtas tayo sa anumang kapamakan, sakuna o disgrasya o anumang kapamakan. May the Lord bless us and keep us safe and sound. And may His promise in Psalm 91 verse 11 and number 6:24 to 26 be upon us, be with us, and be for us. In Jesus' name, amen.